Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa buhay, mahirap hanapin ang true love dahil kailangan mo munang dumaan sa sakit na dulot nito bago mo makita ang totoong para sa iyo. Ngunit minsan ay nakakapagod na rin ang magmahal, lalo na kung puro pasakit na lamang ang nakukuha mo mula rito. Ang kabarangay natin na itatampok ngayong araw na si Grace ay ganun mismo ang kanyang pinagdaanan. Kaya naisip niya na para magkaroon siya ng peace of mind ay mas pinili niyang wag na munang magpapasok ng tao sa puso niya. Mapaninindigan kaya niya ang desisyong ito. Yan ang dapat nating abangan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako nga pala ay isang 33-year-old health advocate mula sa Quezon City. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Grace. Nagpadala po ako ng sulat sa inyo bilang parte ng aking misyon na magbigay ng health awareness sa kapwa ko Pilipino. Kung tungkol saan ito, yun po ang malalaman ninyo sa pamamagitan ng aking kwento. 2 years ago ay muntik na po akong pumanaw matapos malagay sa bingit ng kamatayan ng buhay ko. 30 lang ako noon at inakala ko hanggang doon na lamang ang buhay ko. Pero dahil sa pagpupursiging mabuhay ay nalampasan ko ang sakit na dumapo sa akin. Babalik po tayo sa taong 2021. Kasagsagan pa noon ng COVID-19 pandemic. Dati akong call center agent. Actually, nasanay na nga ako noon sa work from home setup ko. Pero bilang gala akong tao at nasanay akong nakikita ng maraming tao ay nag-request ako sa company namin. Nasa opisina na ako magtrabaho at pinayagan naman nila ako. Mas gusto ko po kasi na nakakalabas ako para ma-refresh ang utak ko. Isa pa ay na-miss ko ang pag-inom ng kape sa labas at pagbisita sa mga paborito naming tambayan ng mga kaibigan ko. Papadudot maliban sa mga dating nakagawian, isa ring rason kung bakit ako excited na makalaya na mula sa lockdown ay dahil sa boyfriend kong si Toto. Simula noong nagka-pandemic kasi naging long distance na ang relasyon namin. Sa Las Piñas siya nakatira. Simula nung lockdown, sa video call at chat na lang kami nagkakausap. Kaya naman noong pinayagan ng lahat na lumabas ng sari-sarili nilang bahay, ang una kong ginawa ay nakipagkita ako sa boyfriend ko. Alam mo, Toto, hindi talaga ako sanay dito sa bagong kulay ng apartment mo. Ayaw mo ba? Hindi naman, maganda naman siya eh. Bagay pa rin naman sa personality mo. Pero, Walang pero, maganda talaga siya, promise. Naninibago lang talaga ako. di ba ipinakita ko na sa'yo ito nung magka-video call tayo? Pinapanood mo pa nga ako nun habang nagpipintura eh. Oo, ilang beses ko na itong nakita nung magka-video call tayo. Pero syempre, iba pa rin kapag personal na. Mas lumiwanag ngayon kasi ash gray na yung kulay ng mga pader. Hindi tulad nun na pitch black. Masasanay ka rin. Bakit mo naman kasi naisipang magpalit ng interior ng apartment mo? Wala akong magawa eh. Hindi naman ako makalabas.
Ang boring kaya nung lockdown. Lalo na't wala naman akong kasama rito sa apartment. Kung sa bagay, ako kasi work from home ako kaya medyo busy na rin nung lockdown. Sana all. Ako hanggang ngayon, wala pa ring trabaho. Oy, kumusta pala yung job hunting mo? Wala pa rin? Wala pa tumatawag eh. Baka sakaling meron na this week. Sana. Ayaw mo mag-call center na lang? Pwede kitang i-recommend. Ayoko. Maikli lang ang pasensya ko sa mga ganyang bagay. Mas gusto ko pa rin yung dati kong trabaho. Yung may adrenaline rush kang nararamdaman tuwing nagtatrabaho. Oo. Gusto ko yung ganun. Ayoko nang nakaupo lang. Sa bagay, madali ka nga palang maburyo, no? Hindi nga bagay sa'yo yung nakaupo lang. Nga pala, gusto mo mag-out of town tayo? Out of town? Saan naman? Kahit saan. Batangas, gusto mo? Saka na yan. Wala ka pang ang trabaho tapos gagastos ka pa. Tsaka mahirap pang bumiyahe ngayon, no? Di ba wala kang vaccination card? Kailangan yung para makapasok ka sa ibang lugar dito sa Pinas. Kailangan pa ba yun? Oo naman, no? Tingin mo porke na-lift na yung lockdown, wala ng COVID. Meron pa, oy! Kaya nga kapag lumalabas, kailangan natin magpakita ng pruweba na safe tayo, which is yung vaccination card nga. Paano yan? Wala akong vaccination card. Bakit kasi ayaw mo magpa-vaccinate? Libre naman na. Libre nga. Hindi naman natin alam kung safe. Vaccinated na ako, no? Safe naman ako. Wala naman kasing problema doon. Nagpapaniwala ka lang talaga sa mga conspiracy theory na nababasa mo online eh. Ang hirap lang kasi pagkatiwalaan yung mga gamot na yan. Ang bilis nilang na-formulate. Nakakapagtaka. HIV nga eh. Ilang taon na yung sakit na yan pero hanggang ngayon wala pa rin gamot. COVID pa kaya, nakabago-bago lang. Mas magaling ka pa sa mga scientists ha. Harmless sa mga vaccine. Tumutulong lang yung mga yun sa immune system natin para malabanan yung mga virus na yan. Basta, ayoko pa rin. Safe naman ako sa COVID hanggang ngayon eh. Hindi pa naman ako nahahawaan. Ano yun? Magpapavaccine ka na lang kapag nagka-COVID ka na. Bala ka. Baka hanapan ka rin ng vaccination card sa trabaho. Di nga. Hindi mo ba alam na vaccination card ang pinakamahalagang card ngayon? Yan ang gate pass natin sa lahat ng bagay. Hindi ka nga makakapasok sa mall kung wala kang vaccination card. Ang hirap naman pala niyan. Ewan ko ba kung bakit takot na takot ka dun? Takot saan? Sa mga bagay na related sa medical. Kapag may nararamdaman kang kakaiba, ayaw mo magpa-check up. Pag may pandemic na, ayaw mo pa rin magpa-vaccinate. May trauma ka ba sa mga ospital? Wala naman akong trauma sa ospital. Mas takot ako sa idea na baka biglang magkaroon ako ng malubhang sakit. Ha? Paano? Nung bata kasi ako, ganun ang nangyari kay mama. Malakas naman siya, masigla. Tapos isang araw, naisipan niya magpa-check up. Nalaman naming may malubha na pala siyang sakit. The following year, namatay na siya. Baka yun yung trauma ko. Natakot ako na bawat check up, may mahanap silang sakit sa katawan ko. Kaya naman pala Pero hindi maganda yung ganyang mindset. Mas maganda yung nagpapatingin ka pa rin sa doktor para kung sakaling may sakit ka, wag naman sana, malunasan ka agad. Mas mahirap kasi kapag late stage na yung sakit mo bago mo pa malaman Anyway, ba't ba napunta ang usapan natin dito? Napaka-morbid naman. Manood na tayo ng pelikula. Kala ko ba mag-movie marathon tayo ngayon? Teka, wala pa yung order natin On the way pa lang. Tugol naman. Nakilala ko si Toto sa pamamagitan ng common friend namin. 2019 noong una kaming nagkakilala noong nagkasama kami sa isang night out. Birthday party ng kaibigan namin noon at pinagsama niya ang kanyang college friends na sina Toto at kaming workmates niya. Hindi ako mahilig uminom kaya medyo na out of place ako sa party na yon. Noong napansin ni Toto na nasa tabi lamang ako ay sinamahan niya ako buong gabi. Dahil sa kanya ay na-enjoy ko ang gabing yon kahit na hindi ako masyadong umiinom. Hindi niya iniwan ang tabi ko hanggang sa natapos ang party. Doon na po nagsimula ang pagkakaibigan namin, Papa Dudut. Niligawan niya ako at matapos ang ilang buwan ay sinagot ko rin siya. Ang problema nga lang, 5 buwan lang naming na-enjoy ang relasyon namin ni Toto. Pagsapit kasi ng 2020 ay biglang nag-lockdown dahil sa COVID-19 at binawala ng lahat na lumabas ng bahay. Doon ko lang po na-realize na napakahirap palang magkaroon ng long distance relationship. Puro calls at chat lang kami noon ni Toto. Paminsan-minsan ay nagpapadala rin ng pagkain si Toto sa bahay pero hanggang doon na lang ang itinatakbo ng relasyon namin sa kalagitnaan ng pandemic. Aaminin ko na medyo boring dahil wala akong mahagan,
Wala akong makasamang kumain, wala akong makatabi at mahawakan. Kaya naman nang lumuwag na ang restrictions, bumawi kami ni Toto sa isa't isa. Sinulit namin ang pagbabalik ng kalayaan namin at ginawa namin ang mga hindi namin nagawa sa mga nagdaang buwan. Hanggang sa isang araw ay aksidente ko nalaman na during pandemic ay marami palang ibang babaeng kalandian ng boyfriend ko, Papa Dudut. Lah, ang dami namang chat nun. Toto, itong phone mo kanina pa tunog ng tunog. Sandali lang, nandyan na! Sino ba kasi to? Baka emergency, basahin ko na ha. Babe, kailan ulit tayo magkikita? Miss na kita. Babe? Anong babe? Sino tong Ira na to? Ha? Ano yun? May nag-message sa yung Ira. Tinatawag kang babe. Sino to? Ha? Wala yan. Akin yung phone ko. Hindi, sandali. Hindi ko pa nababasa yung ibang message eh. Huwag mo nang intindihin yan. Si ano lang yan. Nabitin ako nung last. Pwede bang mag-overnight naman tayo next time? Nabitin? Overnight? Toto, ano to? Akin na sabi. Ano ba? Akin na. Teka nga, huwag mong kunin. Magbabasa pa ako. Ba't ka ba nagbabasa ng message na hindi para sa'yo? Ba't ka ba nagtataas ng boses? Sino ba yung Ira na yan, ha? Wala to. Anong wala? Babe ang tawag sa'yo? Wala? Wala nga tayong tawagan eh. Tapos ikaw may ka-babe kang iba? Sino yan, ha? Kachat ko lang to. Kachat? Pero nagkita na kayo? Miss ka na raw eh, oh. Tapos next time overnight? Wow! Chat lang talaga, ha? Grace, huwag mo nang palakihin. Nakilala ko lang si Ira nung pandemic. So ganun na kayo katagal naghaharutan? Bawal na ba makipag-chat sa iba? Toto, iba yung kachat lang sa kalandian. Huwag mo nga akong ginagaslight dyan. Hindi mo ako mapapaikot sa pagsisinungaling mo, ha? Aminin mo nga sa akin, nakikipagkita ka ba sa iba pang mga babae? Isang beses na kami nagkita ng Ira. Oh, tama nga ako. Nagkita nga kayo. Ano naman ang ginawa nyo? Kumain lang kami sa labas. Kumain daw sa labas? Mukha mo! Sino maniniwala dyan sa mga pinagsasasabi mo? Nagkita kayo tapos kumain lang? Baka kayo yung nagkainan. Mag-request ba yun ng overnight kung wala kayong ibang ginawa? Ano bang gusto mong palabasin? Gusto kong palabasin kung ano yung totoo. Ano naman ang gagawin niyo sa overnight na yun kung sakali? Kakain lang? Hindi ko na siya kinakausap. Hindi na nga ako nagre-reply sa kanya eh. Hindi raw kinakausap. Patingin nga yung phone mo. Patunayan mo na hindi kayo nag-uusap. Ano ba, Grace? Wala na rin ba tayong privacy sa relasyong to? Tigilan mo nga ako dyan sa privacy na yan, ha? Bibigyan kita ng privacy kung naging matapat ka sa akin. Ngayon, nagdududa na ako sa'yo. Wala nang privacy dito. Akin na yung phone mo. Hindi. Wala ang karapatang halukatin tong cellphone ko. Ah, ganon. Okay, sige. Magtanggalan na tayo ng karapatan kung gusto mo. Simula ngayon, wala ka na rin karapatan sa buhay ko. Grace naman. Napakadali lang ng hinihiling ko sa'yo, Toto. Gusto ko lang patunayan mo na faithful ka sa akin. Yun lang naman, di ba? Mahirap ba yon? Faithful naman ako sa'yo ah. Walang faithful na nakikipagkita sa ibang babae. Kaya nga siguro ayaw mo ipakita yung phone mo eh. Dahil marami ka na sigurong nakachat tong pandemic. Ano, aminin mo? Chat lang naman kasi yun. Wala akong magawa rito sa bahay. Kaya nakikipag-usap ako sa ibang tao. So hindi ako sapat. Yun ang gusto mong sabihin. Boring akong kausap kaya naghahanap ka ng ibang makakausap. Sobrang busy mo naman kasi. Paano kita makakausap? Toto, huwag mong ipasa sa akin ang sisi. Gagamitin mo pa yung pagiging busy ko para gawing valid ang paglalandi mo? Kung matino ka talagang lalaki, ipabasa mo sa akin yung mga chat dyan sa inbox mo. Oh, kita mo na? Ayaw mo. Ibig sabihin, marami kang itinatago. Faithful daw. Kainin mo yung pagiging faithful mo. Isaksak mo sa baga mo. Grace, saan ka pupunta? Doon ka na sa Ira mo. Tapos na tayo. Grace naman, sandali lang! Grace! Sa pang-apat na pagkakataon, muling pinagtaksilan ng puso ko ng isang lalaking pinagkatiwalaan ko ng lubos. Papa Dudut, ito ang mahirap sa pag-ibig. Palagi akong nagtitiwala sa mga tao tuwing sinasabi nila sa akin na aalagaan daw nila ang pagmamahal at oras na inilalaan ko para sa kanila. Pero sa huli ay sasayangin lamang nila ito. 4 na beses na akong nagmahal at 4 na beses na rin akong nasaktan. Ganon kahirap ang sumugal sa laro ng pag-ibig
dahil puso at isip mo ang nakataya dito. At kapag ikaw ang natalo, mag-isa ka lang nabubuong muli ng nasira mong puso. Hindi ko na po binigyan ng second chance si Toto pagkatapos naming maghiwalay. The fact na naisip niyang makipagharutan sa hindi lang isa, kundi sa iba't ibang babae online ay malaking pagtataksil na yon para sa akin. Kahit pa sabihin niyang wala siyang nararamdaman para sa mga babaeng yon at ako lang ang tanging mahal niya. Naniniwala ako na hindi yon magagawa ng isang lalaking totoong umiibig. Pinilit kong mag-move on mula kay Toto. Blinak ko siya sa lahat ng social media accounts ko dahil hindi niya tinigilan ang pagme-message niya sa akin. Pati ang phone number niya ay nakablock na rin sa akin. Ang mga ala-ala naming dalawa ay unti-unti kong binura sa memorya ko. Itinapon at pinamigay ko ang lahat ng regalong natanggap ko mula sa kanya at ni katiting na bagay na magpapaalala sa akin sa kanya ay wala akong iniwan. Nagsimula akong mag-focus sa sarili ko at sa mental health ko. Masakit ang maging broken kaya naman sa pagkakataong yon ay sarili ko naman ang minahal ko. Pansamantala ko munang pinagpahinga ang puso ko para maghilom ang sugat nito. Nangako ako sa sarili ko na hindi na muna ako mag-entertain ng lalaki sa buhay ko. Noong time na yon ay naging daily mantra ko na ang boys no entry. Hanggat hindi pa bumabalik ang tiwala ko sa mga tao. Papadudot ang pinakamahirap sa pag-move on ay kapag mag-isa na lamang ako sa bahay. Karaniwan nangyayari yon sa kalagitnaan ng gabi kapag mag-isa na lamang ako at tahimik ang buong mundo. Bigla-bigla na lamang bumibigat ang pakiramdam ko tuwing naaalala ko ang mga masasayang ala-ala namin ni Toto. Kung may gamot lang sana para doon na tuwing naaalala ko siya ay iinom lang ako noon tapos ay makakalimutan ko na ang sakit. Kasi walang ganon. Kailangan kong pagdaanan ang kirot sa puso ko at ilabas ang magkakahalong lungkot, galit at tampo. Nang sa ganon ay gumaan ang nararamdaman ko. Ang ikinaganda noong panahon na naghiwalay kami ni Toto ay wala ng lockdown. Pwede akong tumambay sa mga kaibigan ko kapag kailangan ko ng makakasama. Pwede rin akong pumunta sa iba't ibang lugar para makalimutan ko si Toto. Papadudod sa mga sumunod na buwan ay wala akong ibang ginawa kundi ang bumuo ng bagong memories. Binili ko ang lahat ng gusto kong bilhin. Kinain ko ang lahat ng pagkaing matagal kong hindi natitikman. Kinumusta ko rin ang mga taong matagal ko nang hindi nakakausap. At nakipagkilala rin ako sa mga bagong tao. Lahat ng yon ay ginawa ko para ma-flash palabas sa puso't isipan ko si Toto. Gumawa din ako ng bucket list na susubukan kong tapusin sa mga susunod na taon. Ginawa kong busy ang sarili ko sa trabaho pati na rin sa pamilya at kaibigan hanggang sa tuluyang ko na ngang natanggap na hindi karapat-dapat ang pagmamahal ko para kay Toto. Te, may laman online banking mo? Pahiram naman ako ng 300. Para saan naman? May gusto akong bilhin online eh, kaso short ako ng 150. 150? Tapos 300 dinihingi mo? Kailangan ko rin kasing mag-load. Nag-expire na yung data ko eh. Ikaw talaga. Oh, ilagay mo na yung number mo dyan. Lee, salamat! Send mo na rin. Okay. Eto, thank you. Ano yung binabasa mo? Bagong libro na naman ba yan? Oo, regalo sa akin to nung katrabaho ko. Actually, matagal na to sa bookshelf ko eh. Ngayon ko nga lang naisip basahin. Napapanahon kasi. Ano ba yan? Patingin nga nung title. Nursing a Broken Heart. Oh, kumusta na pala? Hindi na ba talaga kayo nag-uusap ni Kuya Toto? Ay nako, huwag mo nga mabanggit-banggit sa akin yung pangalan na yan ha. Umiinit ang ulo ko tuwing naririnig ko yung pangalan na yan.
Tsaka huwag mo tinatawag na kuya yung balatuba na yon. Grabe naman yung balatuba. Sobra naman yata yung galit mo dun sa tao. Deserve niya ang galit ko, no? Manloloko yun. Lahat naman nagkakamali eh. Ano ka, enabler? Kumakampi ka ngayon sa mga cheater? Di naman. Iniisip ko lang na may pinagsamahan din naman kayo ni Kuya Toto kahit papano. Kami rin meron. Sobrang bait niya sa akin. Kaya nakakapanibago lang na magkaaway na kayo ngayon. Dati ang sweet-sweet niyo sa isa't isa. Lagi ka nga sa apartment niya nun eh. Noon yon, bago ko siya nahuling nagloloko. Kung bakit kasi nag-cheat tong si Kuya Toto eh. Baka naman may rason. Ay hindi, walang kailangan maging rason para mag-cheat. Pinipili nilang mag-cheat kasi gusto nila. Yang rason na yan, tsaka lang lumalabas kapag nahuli na sila. Ang sabihin mo, masyado lang silang makate. Kaya kailangan nila maghanap ng kakamot sa kati nila. May sasabihin ako sa'yo pero feeling ko kapag nalaman mo ang totoo magagalit ka sa akin. Ano yun? I-promise mo muna hindi ka magagalit. O sige na, sabihin mo na. Nagkakausap kami ni Kuya Toto sa Facebook. Ano? Emily? Sabi mo hindi ka magagalit. Bakit kayo nag-uusap? Ano pinag-uusapan nyo? Nangungumusta lang naman siya. Humihingi siya ng update kung okay ka lang ba, kung anong pinagkakaabalahan mo, mga ganong bagay. Talaga lang ha? Blinak mo kasi kaya sa akin siya humihingi ng update. I-block mo na rin yung demonyong yun. Bakit naman? Ayoko. Mabait sa akin si Kuya Toto eh. Tuwing nag-update ako sa kanya, pinapadala niya ako ng milk tea. Spike, kang babae ka talaga, no? Pumapanik ka sa kalaban! Ate, walang personalan. Hindi lang talaga ako makahindi sa libreng milk tea. O ano pang pinag-uusapan nyo? Wala na. Basta gusto lang niya na sabihan ko siya kapag may ibang nanliligaw na sa'yo. Kapag nagkaroon ka na ng bagong boyfriend. Hindi na mangyayari yon. Hindi na ako tumatanggap ng manliligaw ngayon dahil wala na akong interes magkaroon ng karelasyon. Bakit naman? Bitter ka pa rin? Hindi ako bitter, no? Ayoko nang tumanggap ng tao sa puso ko kasi lahat na lang ng pinapapasok ko sa buhay ko, puro manloloko. Huwag naman lahatin. May mga mabubuting tao pa rin naman dyan na loyal at matitino. Hindi ka lang talaga marunong pumili. At ako pa talaga? Hoy! Ibalik mo yung 300 ko! Wala, parang sira. Wala nang bawian na send mo na eh. Ikaw kapag nalaman ko na kinakausap mo pa rin yung Toto na yon ha, hindi ka na talaga makakahingi sa akin ng pera. Oo na, hindi ko na siya kakausapin. Siguraduhin mo lang! Papadudod kung ako ay mabilis na nakalimot mula sa pagkawasak ng puso ko. Si Toto'y mukhang hindi. Matapos ang 3 buwan ay muli siyang nagparamdam sa akin. Sa sobrang pagkadesperado nito na makausap ako ay gumawa pa siya ng fake account sa Facebook para lang mag-chat sa akin. Hindi ko pinansin ang chat na yon dahil hindi ko kilala ang gamit nitong pangalan hanggang sa umamin ito na siya nga si Toto. At siya ang may gamit ng account na yon. Noong nalaman ko ang totoo ay agad ko rin siyang blinak. May time nga po noon na nagpadala pa siya ng mahabang sulat sa email ko. Ang pinakamalala na sigurong ginawa nito ay nung ginamit niya ang pamilya ko para lamang makausap ako. Pabalik-balik siya noon sa bahay para kausapin ako pero hindi ko siya pinagbigyan. Ang ending ay kina mama at papa na siya nagmakaawa. Nagkaroon tuloy siya ng kakampi sa pamamagitan ng mga magulang ko. Sila na mismo noon ang nagsuggest na bigyan ko raw ng pangalawang pagkakataon si Toto dahil nakakaawa daw ito. Pero para sa akin ay hindi niya deserve ang second chance dahil alam niya mismo kung gaano kalala ang trust issues ko. Isa pa ay pinanindigan ko ang pangako ko sa sarili ko na wala munang taong papasok sa puso ko. Lalo na si Toto na matagal ko nang pinalayas sa buhay ko. Ang mahirap sa pamilya ko ay masyado na silang attached noon kay Toto. Naging close din kasi niya ang mga magulang ko lalo na ang kapatid kong si Emily. Naging mabait si Toto sa kanila kaya gustong gusto nila ang taong yon. Kaya hindi na ako nagulat ng isang dinner date ang sinetap para sa akin at kay Toto para lang makapag-usap na kaming dalawa. Emily, ano ba? Sumagot
ka. Hello, ate. Ano na? Nasaan ka na ba? Kanina pa ako nag-aantay dito sa labas ng restaurant. Hala, wala pa ba dyan si ano? Sinong ano? Ano ba talaga? Pupunta ka ba rito o uwi na lang ako? Sandali, imi-message ko na siya. Baka on the way na yun. Sino ba tinutukoy mo? Sabi mo manlilibre ka ng dinner ngayon ah. Malilibre ka ng dinner, pero hindi ako ang manlilibre sa'yo. Wait lang, mini-message ko na siya. Hindi kita maintindihan. Ang usapan natin, magkikita tayo ngayon. Sorry na, akala ko kasi magkasama na kayo. Sino ba kasi tinutukoy mo? Emily, tapatin mo nga ako. Ano bang meron? Huwag ka sana magagalit sa akin ha. Pero hindi talaga akong makakasama mo ngayon. Eh sino? Si Kuya Toto. Ano? Sinasabi ko na nga ba eh. Kailan ka nga ba naman ng libre? Kanina pa talaga ako kinukutuban sa totoo lang eh. Uwi na ako! Wag! Huwag ka munang umuwi. Nandiyan na raw siya eh, nagpark lang. Uuwi na ako. Hintay mo ako dyan. Malilintikan ka talaga sa akin. Sandali ate, pagbigyan mo. Luka-lukang yun? Isiset up pa talaga ako sa pamangkin ni Satanas? Nasayang tuloy ang oras ko sa paghihintay dito. Grace! Sorry, nahirapan ako maghanap ng parking. Hay nako, walang dinner date na mangyayari ngayon. Umuwi ka na. Grace, sandali lang. Pwede ba, Toto? Sa susunod? Huwag mo dinadamay dito yung kapatid ko. Tinuturuan mo pa siya naman loko eh. Sorry, hindi ko naman gusto mangyari yun. Ayaw mo kasi akong kausapin. Desperado na ako kaya ginawa ko na lahat ng pwedeng gawin para lang makausap kita ulit. Ano pa ba kasi pag-uusapan natin? Wala na tayong kailangan pag-usapan pa. Tapos na tayo, yun na yun. End of discussion. Please naman, kahit ngayon lang. Pagbigyan mo naman ako. Pakinggan mo muna yung side ko. Kahit anong side pa ang sabihin mo, hindi na magbabago ang isip ko. Sorry Grace, sorry talaga. Kasalanan ko na nakipagkita ako sa ibang babae. Kasalanan ko na nakikipag-usap ako sa iba kahit na girlfriend kita noon. Sorry kung sinira ko yung tiwala mo sa akin. Sana mapatawad mo ako. Nangyari na yung nangyari. Sorry din ha, pero kahit napatawarin pa kita, wala na tayong chance na magkabalikan pa. Forever na ako magkakaroon ng trust issue sa'yo dahil sa ginawa mo. Hindi na tayo makakabalik pa sa dati dahil sa nangyari. Second chance lang naman yung hinihingi ko eh. Kaya ko naman panagutan yung nangyari. Babawi ako, promise. Toto, sa tingin ko, hindi talaga tayo para sa isa't isa eh. Mas maganda na hanapin mo na lang muna kung ano yung gusto mo para hindi nagbabago yung isip mo. Nagawa mo lang siguro yung bagay na yon dahil hindi ako enough para sa'yo. Kasi hindi ka naman maghahanap ng iba kung nasa akin lahat, di ba? So kung may kulang pa sa akin at nagawa mo pang maghanap ng iba, baka hindi talaga tayo meant to be. Pero ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko. Seryoso ako sa'yo at kahit marami kang pagkukulang, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Yun na nga ang problema eh. Walang pilian na mangyayari kasi ako na dapat. Kasi ako yung girlfriend mo. Pero the fact na kailangan meron kang pagpilian, ibig lang sabihin no na isa lang ako sa choices mo. At ayoko maging choice lang. Grace, please. Salamat sa lahat, sa memory, sa relationship na kahit paano ay naging masaya naman ako. Pero hanggang dito na lang talaga tayo, Toto. Maiwan na kita ha. Pasensya na kung hindi kita masasamahan sa dinner na pinlano mo. Sandali Grace, ihahatid na lang kita. Hindi na kailangan. Kaya kong umuwi mag-isa. At please lang, huwag mo nang kakausapin si Emily. Pati na rin mga magulang ko. Nakikiusap ako sa'yo. Matapos kong sabihin ang lahat ng nararamdaman ko para kay Toto ay tumigil na rin siya sa paghahabol sa akin. Sa wakas ay nakahinga na ako dahil wala nang gumugulo pa sa akin. Siguro yun din lang talaga ang kailangan naming pareho ni Toto para makapag-move on na mula sa isa't isa. Kailangan namin ng closure at yung huling pagkikita namin yon ang nagsilbing closure naming dalawa. Akala ko noon ay magiging tahimik na ang buhay ko matapos akong tantanan ni Toto. Hindi ko inakalang may mas mabigat na problema palang darating sa buhay ko. Year 2022 nung nagsimula akong makaramdam ng sintomas sa sakit ko. Nagkaroon ako ng ubo na hindi mawala-wala. Akala ko noon ay simpleng ubo lang yon. Kaya hindi ko ito pinansin dahil hindi naman siya nakakasagabal. Natakot nga ako noon, papadudot, dahil akala ko ay may COVID na ako. Pero nung nagpa-test ako ay negative naman ang resulta sa nangyaring test.
Hanggang sa mga sumunod na buwan ay napansin ng mga katrabaho ko na pumapayat na raw ako. Nung una'y tuwang-tuwa pa nga ako na sa wakas ay pumayat na ako dahil matagal ko nang hirap magbawas ng timbang. Hindi ko inindang nararamdaman kong pagbabago sa katawan ko ng ilang buwan. Pero sa pagtagal ay mas lumala ang pag-ubo ko sa puntong sumasakit ng dibdib ko sa kakaubo. Nagpa-check up ako sa doktor at nalaman naming meron daw akong pulmonya. Binigyan niya lang ako ng antibiotics at akala ko noon ay magiging okay na ang lahat, pero noong nagsimula akong mahirapang huminga ay doon na po ako na-admit sa ospital. Pulmonya ang unang sakit na sinabi ng doktor na tumingin sa akin. Kaya raw hirap akong huminga ay dahil infected na raw ang baga ko. Ang problema ay hirap silang hanapin kung bakit ako nagkakaroon ng pneumonia. Hindi raw nila malaman kung viral o bacterial infection ba ang nakadali sa akin. Ang ginawa nila ay pinatest nila ang dugo ko sa laboratory para malaman kung anong klase ng gamot ang kailangang ipainom sa akin. Ang mga panahon na yon ay naka-oxygen na ako, Papa Dudut. Hirap na talagang gumana ang parehong baga ko. Kaya hirap na hirap akong huminga. Para bang nasa ilalim ako ng tubig na hirap makakuha ng hangin. Bawat galaw ko ay kinakapos ako ng hininga, Papa Dudut. Hindi rin ako makaupo ng matagal nang walang oxygen na nakalagay sa ilong ko. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Parang kailan lang noong nagpaplano pa akong mag-out of town. Dahil sa wakas ay malaya na ako. Tapos bigla-bigla nung time na yun ay nakaratay na ako sa ospital. Payat na payat at nakasalalay na lamang ang buhay ko sa mga gamot at tangke ng oxygen. Ang kapatid ko na si Emily ang nagbantay sa akin sa ospital noon dahil naka-isolate ako. Bawal ang bisita at tanging isang family member lang ang pupwedeng magbantay sa akin noon. After 5 days na pananatili sa ospital ay ipinasa na ako noon ng doktor sa isang doctor for infectious disease dahil hindi talaga nito mahanap ang source ng sakit ko. Noong tinest ako ng doktor ay doon na lang po namin napag-alaman na ang cause pala ng pulmonya ko ay ang sakit na HIV o Human Immunodeficiency Virus. Ate, okay na bang pumasok? Wala na si Doc? Oo, pwede nang pumasok. Eto, bumili ako ng burger sa labas habang nag-uusap kayo kanina ng doktor mo. Hindi ka kumain ng breakfast eh. Lapag ko na rito sa side table mo ha. Salamat, pero sana hindi ka na gumastos. Hindi ko rin naman makakain yan eh. Hirap ka pa rin bang lumunok hanggang ngayon? Medyo masirap akong huminga kapag nag-aalis ako ng oxygen mask. Hati-hatiin na lang natin ng maliliit para madaling isubo. Kailangan mong kumain eh. Nangangayayat ka na. Ay, nga pala. Anong update sa'yo ni Doc? Bakit niya ako pinalabas kanina nung nag-uusap kayo? Confidential yung naging usapan namin. Ako lang daw dapat ang pwedeng makaalam sa balita niya. Bakit naman? Malubha pa yung sakit mo? Hindi ba to kailangan sabihin sa ibang tao? Ate, kinakabahan ako sa'yo ha. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong pinag-usapan nyo? Alam na nila kung bakit ako nagkaroon ng pneumonia. Nahanap na yung rason. Ano raw yung rason? Mahina raw yung immune system ko ngayon dahil sa virus. Virus? May COVID ka ba? Hindi to COVID. Ibang virus to. Anong klaseng virus yan? HIV. May HIV ako, Emily. Ano? Paano mo nakuha? Kanino? Kay Kuya Toto ba? Hindi ko alam. Pwedeng kay Toto. Pwedeng sa iba. Hindi ko pa alam. May iba pa ba maliban kay Kuya Toto? Siyempre wala. Ang ibig kong sabihin, pwede ko ring nakuha yung sakit sa ibang ex ko. Oh my gosh, ate. Paano na ngayon yan? Kukunan nila ako ng dugo mamaya para sa confirmatory test. Nagbigay na rin ng bagong gamot si Doc para sa sakit ko. Ibig bang sabihin yan?
May taning na buhay mo? Walang taning ang buhay ko. Ang sabi ni Doc, pwede naman daw akong gumaling sa sakit na to. Hindi to nakakamatay. Nagiging deadly lang daw ang sakit na to kapag napabayaan. Pero wala pang gamot sa HIV, diba? Oo, wala pa. Ang ibig kong sabihin, pwede akong gumaling sa pneumonia. Yung HIV, panghabang buhay na sakit na to. Pero sa pamamagitan ng mga gamot na ipaiinom sa akin, pwede nilang mapahina yung virus sa katawan ko. Ibig sabihin, makakabalik ka pa rin sa dati? Oo, yun ang inassure sa akin ni Doc kanina. Mabuti naman kung ganun. Akala ko talaga tinaningan na yung buhay mo kaya ka kinausap mag-isa kanina eh. Kailangan nilang ibalita sa akin in private yung sakit ko kasi bawal ipagkalat sa iba na may HIV ang isang tao. Nasa pasyente na lang yun kung kanino niya ipapaalam ang sakit niya. Mabuti at pinaalam mo sa akin to. Kailangan eh. Kailangan ko ng suporta sa pinagdadaanan ko ngayon kasi baka hindi ko kayanin. Masyado mabigat tong balitang nalaman ko para solohin. Pero Emily, may request lang sana ako sa'yo. Ano yun ate? Sa atin na lang muna ito kung maaari. Kung may magtanong man, sabihin mo na lang na pneumonia ang sakit ko. Oo naman. Sige ate, huwag kang mag-alala. Walang ibang makakaalam ng sakit mo. Pati kina mama at papa ha. Sana wag mo na rin munang sabihin. Oo, makakaasa ka. Isipin mo na lang na wala akong nalaman ngayon. Salamat. Sige na, hatiin mo na yung burger na dinala mo. Susubukan kong kumain. Okay, sige. Sandali, hatiin ko na. Bumagsak ang buong mundo ko nung nalaman kong meron akong HIV, Papa Dudut. Nung ibinigay sa akin ang masamang balita ay wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Iniisip ko noon na masyado pa akong bata para mamatay. Hindi ko pa nakakalahati ang buhay ko. Marami pa akong pangarap na hindi natutupad. Marami pa akong lugar na gustong puntahan. Marami pa akong bagay na gustong maranasan pero dahil sa sakit na nakuha ko, inakala ko noon na hindi ko na makakamit ang mga pangarap na yon. Mabuti na lamang at noong inakala ko matatapos na ang buhay ko ay kinausap ako ng masinsina ng doktor ko para sa counseling. Ipinaliwanag niya sa akin ang sakit ko. Ang sabi niya sa akin ay hindi raw death sentence ang HIV dahil meron na raw itong treatment. Katulad din daw ng mga normal na tao ang lifespan ng taong may HIV basta patuloy lang ang pag-inom nito ng gamot. Panghabang buhay man ang sakit na ito ay kaya itong labanan ng isang tao lalo na kapag meron siyang healthy lifestyle. Dahil sa assurance na ibinigay sa akin ng doktor ko, ay nagkaroon ako ng determinasyon na lumaban. Dahil alam na nila ang source ng sakit, ay mabilis din po akong gumaling sa sakit na pulmonya. Papadudot 2 weeks ako nagtagal sa ospital bago ako na-discharge. Halos 1 buwan din akong na bed rest at sa tulong ng treatment na ibinigay sa akin at pati na rin sa pagpapabuti ng immune system ko ay unti-unti ko ring naibalik ang dating sigla ng katawan ko. Emily, tulog ka ba? Hindi, bakit? May timbangan ka dyan, di ba? Meron. Pahiram naman ako. Halika, pasok ka na lang ate. Kala ko natutulog ka na eh. I-check ko lang sana kung bumigat na ako. Sige lang, nandyan sa tabi ng pinto yung timbangan. Salamat. Okay, good. Ano ate? Nadagdagan na ang timbang mo? Oo, 45 kilos na ako. Malayo pa sa dating timbang ko pero at least unti-unti na ako nakakabawi. Mabuti yan. Ilang buwan na nga ulit mula nung nakalabas ka sa ospital? 3 months na ba? Oo, 3 months na yung lumipas simula nung nagkasakit ako. In fairness, mabilis naman yung recovery mo. Pagigihan mo pang pagkain para makabalik ka na sa dati. Maigi yung kumain ka ng protein para mabilis madagdagan ang timbang mo. Yun na nga ang ginagawa ko. Tapos puro gulay at prutas din ako ngayon. Bawas-bawas muna sa mga matatamis at mamantika. Tama yan. Eh yung lungs mo, okay na? Hindi ka na madaling hingalin?
Okay na rin naman ang paghinga ko. Nakakatakbo na nga ako sa treadmill eh. Pero huwag ka munang masyadong magpagod. Dahan-dahan lang muna sa pag-e-exercise. Baka mamaya mabigla katawan mo, ilang buwan kang naka-bed rest. Alam ko, huwag mo na akong alalahanin, kaya ko ng sarili ko. Yun palang gamot mo na iniinom. Hindi ba yun magastos? Di ba parang 4 na tabletas yata yung iniinom mo araw-araw? Oo, dapat 6 months na tuloy-tuloy yung pag-inom ko ng gamot. Mga antibiotics yon para makaiwas sa TB, pneumonia at kung ano-ano pang sakit na pwede kong makuha dahil nga mahina tong immune system ko. Tapos yung isa naman, yung pang HIV treatment talaga. Libre lahat yun. Libre? Talaga ba? Oo, libre lahat ng yun kasi may sariling HIV treatment package ang DOH para dyan. Pati yung mga lab test ko, libre din. Ang galing! Mabuti naman kung ganun. Ibig sabihin, hindi mo na problema yung gastusin. Oo, hindi na. Mahirap yung may bayad yung mga gamot kasi lifetime na tong gamutan na to eh. Buti na lang may mga health center na nagbibigay ng libreng gamot. Alam mo kung anong nakakatuwa? Confidential lahat ng transactions. Pati yung pagkuha ng gamot, may code kaming ginagamit para hindi na namin kailangang gamitin yung sarili naming pangalan. Yung code na yun ang ginagamit sa documents pati na rin sa mga lab test. Tapos kapag kukuha ng gamot, may schedule para wala makakasabay na pasyente. Nakatago rin yung office ng treatment hub kaya safe na safe mula sa mga tao. Wow, ang galing naman! Ganun nila alagaan ang privacy ng mga PLWHA, kaya safe na safe kami. PLWHA? Ano yun? Ang ibig sabihin ng PLWHA ay People Living with HIV or AIDS. Yun ang tawag sa aming mga may HIV. Ah, yun pala ang meaning nun. Emily, salamat pala sa pagtago ng sikreto ko ha. Salamat din sa pag-aalaga mo sa akin nung na-confine ako sa ospital. Naku, wala yun. Tayong magkapatid lang din naman ang magtutulungan pagdating sa mga ganyang bagay eh. Hayaan mo, babawi ako sa'yo kapag nakabalik na ako sa dati. Masaya na ako kahit milk tea lang. Milk tea lang talaga? Okay, sige, order tayo ngayon. Ano bang flavor ang gusto mo? Yung cheesecake, tapos extra pudding. Okay, sige. Salamat! Papadudot si Emily lamang ang tanging nakakaalam ng sakit ko. Hindi ito alam ng mga magulang namin pati na rin ng mga kaibigan at katrabaho ko. Ang tanging sinabi ko lang sa kanila ay nagkaroon ako ng pneumonia at sa awa ng Diyos ay nakaligtas din naman ako mula sa sakit na yon. Nung una ay ikinahiya ko ang sakit ko. Alam ko kasi kung gaano kalala ang stigma pagdating sa mga taong may HIV. Kapag nalaman ng publiko ang sakit ko ay paniguradong mag-iiba ang tingin nila sa akin. At ayokong mangyari yon. Ayokong pandirihan ako ng mga tao. Ayokong iwasan nila ako dahil natatakot silang mahawa sa sakit ko. Ayokong makaramdam ng anumang uri ng diskriminasyon dahil sa sakit ko kaya isinekreto ko na lamang ang pagkakaroon ko ng HIV. Papadudot, hindi airborne ang HIV. Hindi ito na ililipad sa pamamagitan ng hangin o laway na katulad ng trangkaso. Ang HIV ay nasa dugo at mahawaan ka lamang nito sa pamamagitan ng pakikipagtalik ng walang proteksyon. Nang mga panahon na yun ay isang malaking katanungan para sa akin kung paano ako nagkaroon ng HIV. 4 na tao lang ang nakasiping ko sa buong buhay ko at yun ay ang 4 na naging boyfriend ko. Isa sa mga requirement kapag nakumpirmang may HIV ang isang tao ay ang pagkakaroon ng contact tracing o partner notification. Obligado ang isang taong may HIV na sabihin sa kanyang partner ang pagkakaroon nito ng sakit. Kahit gaano ka pa kagustong ilihim ang sikreto ko, ay kinailangan kong makipagtulungan para malaman kung kanino ko nakuha ang sakit at kung may nahawaan ba ako dahil dito. Ibig sabihin noon ay kailangan ko ulit balikan ang mga naging boyfriend ko noong mga nagdaang taon. Ang mga taong minsan nang nagwasak sa puso ko na pilit kong inalis sa buhay ko. Ayoko mang ipaalam sa ibang tao na may HIV ako ay wala akong choice kundi sabihin ito sa mga naging boyfriend ko. Ayoko rin naman na ako ang maging rason ng pagkamatay nila kung sakaling hindi sila aware
na may sakit pala sila. Kapag kasi hindi naagapan ng HIV ay maaaring mauwi ito sa AIDS na itinuturing na advanced stage ng naturang sakit. 4 na lalaki ang naka-sexual encounter ko, Papa Dudut. Ang first boyfriend ko na si Brent, ang naka-office romance ko na si Roan, ang naging rebound boyfriend ko na si Patrick at ang pinakahuli ko ngang boyfriend na si Toto. Hindi ko alam kung papaano ko sasabihin sa 4 na yon ang totoo dahil bawat isa sa kanila ay may malalim na sugat na iniwan sa puso ko. Isa pa ay nahihiya akong ipaalam sa kanila na may HIV ako, kaya wala talaga akong lakas ng loob na gawin yon noon. Matagal bago ako nakakuha ng sapat na tapang para aminin sa mga ex ko ang sakit ko. Kinailangan kong pilitin ang sarili ko dahil kung patatagalin ko pa ito ay maaaring matulad sa akin ng sino man sa kanila kung sakali mang meron din silang virus. Hindi na ako nagpakalayo-layo pa. Ang una kong nilapitan ay si Toto na nung time na yon ay meron na siyang bagong karelasyon. Ang payat mo na. Oo nga kagagaling ko lang sa sakit. Nabalitaan ko nga kay Emily. Nakita ko yung post niya sa FB. Teka, nag-post siya sa FB? Oo. Nag-post siya ng picture mo noon habang nasa ospital ka. Humingi siya ng prayers para sa paggaling mo. Hala, totoo ba? Ako naman nakakahiya. Sabi ko naman sa kanya wag niya ako i-post sa Facebook Ano naman nakakahiya dun? Kaya nagawa ng kapatid mo yun kasi sobra siya nag-alala sa'yo. Pero hindi naman kailangang i-post yung picture ko sa social media Ano ba yan? Papadelete ko yun sa kanya pag uwi ko. Hayaan mo na. Ang mahalaga, maraming taong nagdasal para sa paggaling mo at isa na ako ron. Salamat. Akala ko nga katapusan ko na nun Ano ba kasi nangyari? Pneumonia, di ba? Oo, tama. Pneumonia nga. Pero ang dahilan kung bakit ako nagkaroon nun dahil sa ibang rason. Anong rason? Nagkaroon ka pa ba ng ibang sakit? Infected ako ng HIV, Toto. Ha? HIV? Hindi ba sakit yun ng mga bakla? Hindi. Hindi lang para sa mga LGBT yung sakit na yon. Oo, madalas kasi nating naririnig sa balita na ang may HIV at AIDS mga bakla lang. May mga babae rin tsaka lalaki. Tsaka lahat pwedeng mahawaan. Paano ka nahawa? Sandali. Hindi ba dapat nakasuot ka ng face mask ngayon? Baka makahawa ka niyan. Hindi ko kailangan ng face mask dahil hindi naman katulad ng COVID ang HIV. Sa dugo nalilipat yung HIV, hindi sa hangin o sa laway. Nakukuha mo yon sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa mga infected na tao at sa pagsasalin ng dugo o yung blood transfusion. Ah, okay. Akala ko para siyang tuberculosis. Pero saan mo nga nakuha yung sakit mo? Yun ang hindi ko pa alam. Yun din ang dahilan kung bakit gusto ko makipagkita sa iyo ngayon. Bakit? Sinasabi mo ba na sa akin mo nakuha yung sakit mo? Wala akong HIV Hindi natin yan sigurado hanggat hindi ka nagpapatest. Wala akong HIV, Grace. Bakit ako sisisihin mo sa sakit mo? Hindi ko naman sinasabi na ikaw yung rason kung bakit ako nagkasakit. Gusto ko lang malaman kung sa'yo ko ba nakuha to o kung hindi man, kung safe ka. Kasi baka may chance na nahawahan kita. Ha? May posibilidad ba na nahawaan mo ako? Sinasabi mo bang may HIV ako? Hindi pa natin sigurado. Hindi rin ako sigurado kung may HIV na ako nung tayo pa. Nakikipagtali ka ba sa ibang tao nung tayo pa? Baka doon mo nakuha yan. Hindi never kong ginawa yun. Kung hindi mo sa akin nakuha yung sakit mo, kanino? Kaya nga hinihiling ko sana na magpa-check up ka. Ayoko. Wala akong HIV, Grace. Hindi natin alam yan. Wala akong HIV sabi. Ba't mo pinipilit na may sakit din ako? Hindi ko naman sinasabi na may sakit ka Ang punto ko lang, hindi natin alam kung infected ka ba o hindi. Para makumpirma natin kung may HIV ka ba o wala, kailangan mong magpa-test. Ilaala ko ang katawan ko. Malusog ako kaya wala akong sakit. Walang sintomas ang HIV. Tsaka mo na lang malalaman na may virus ka kapag nagpa-check up ka. Wala nang patutunguhan tong usapan na to. Alam mo, Grace, ang hinihiling ko lang naman gumaling ka na dyan sa sakit mo. Huwag mo na ako idamay sa problema mo. Masaya na ang buhay ko. Kaya huwag mo na akong hilahin dyan sa kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon. Concerned lang naman ako sa'yo, Toto. Akala mo lang normal ka ngayon pero kapag may HIV ka, hindi mo namamalayan na pinahihina na pala ng virus yung katawan mo. Madali ka lang dadapuan ng sakit kapag hindi yan naagapan. Wala nga akong HIV. Ano ba pinagsasabi mo? Wala akong HIV, okay?
Mahirap bang intindihin yun? Bakit mas magaling ka pa kaysa sa akin? Kung sigurado kang wala kang HIV, mas mainam na magpa-check up ka pa rin para makumpirma mo. Mas maganda yun, di ba? Wala namang mawawala eh. Tigilan mo nga ako! Tapos na tayo sa usapang to. Kung wala ka na ibang sasabihin pa, aalis na ako. Toto, sandali lang! Toto! Papa Dudut ayaw magpa-test ni Toto dahil natatakot daw siyang malaman na may HIV siya. In-explain ko naman sa kanya ng maayos na hindi dapat katakutan ang sakit na yon. Mas matakot siya kapag late na niya itong nalaman at malala na ang sakit niya. Ganon pa man, kahit na anong pagpupumilit ko ay ayaw talagang gawin ni Toto ang request ko sa kanya na magpa-test. Marami raw siyang kakilala na nasa medical field at kapag nalaman nila na may HIV siya ay baka kumalat ang balita. Masisira daw ang buhay niya kapag nagka-HIV siya at mag-iiba ang trato sa kanya ng mga tao sa paligid niya. Ganon po kung katakutan ng mga tao ang sakit na HIV. Kahit ipagtulakan ako ni Toto palayo ay hinabaan ko na lang ang pasensya ko. Binigyan ko siya ng assurance na magiging confidential ang lahat. Walang makakaalam na magpapatest siya dahil bawal ipaalam sa publiko, lalo na ng mga health worker, na may HIV ang isang tao. Pwede rin siyang magkaroon ng anonymous testing kung saan sa halip na pangalan niya ay papalitan ng code o number ang pagkakakilanlan niya. Sa uli, ginost na lamang ako ni Toto. Hindi na niya binabasa at nire-replyan ang mga message ko sa kanya. Dahil bawal pilitin ng isang tao na ayaw magpa-test, ay hinayaan ko na lamang siya, Papa Dudut. Pinagpanalangin ko na lamang sa Diyos na sana hindi ko nakuha ang virus sa kanya at sana ay hindi ko rin siya nahawaan. Makalipas ang isang linggo ay biglang nag-message sa akin si Toto. Ilang araw na raw siyang binabagabag simula nung nalaman niyang may HIV ako. Hindi na siya makatulog at makakain ng maayos dahil sa takot na baka may sakit din siya. Kaya naman nag-decide na siya na magpa-test at sa akin siya nagpatulong. Sandali, nandyan na. Oh, Kuya Toto. Anong ginagawa mo rito? Nandiyan ba si Grace? Gusto ko sana siya makausap. Oo, nandito siya. Halika, pumasok ka. Salamat. Maupo ka muna dyan. Tatawagin ko lang si ate. Sige, salamat. Ate! Ate Grace, may bisita ka. Sino? Halika rito, dali. Sandali lang, nandyan na. Saglit lang ha. Nagluluto kasi siya dun sa likod. Oo, okay lang. Kumain ka na ba? Sumabay ka na sa amin sa pananghalian. Hindi, okay lang. Hindi pa naman ako gutom. Tsaka saglit lang naman ako. May sasabihin lang ako sa ate mo. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Toto? Bakit ka nandito? Grace, pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. Emily, tingnan mo muna yung niluluto ko doon. Okay, sige. Kuya Toto, maiwan ko muna kayo ha. Kung gusto mong magstay para sa lunch, pwede rin naman. Sige, salamat. May meeting ako sa isang building malapit dito sa inyo. Kaya naisip ko na dumalaw na rin sa'yo. Ano bang sadya mo at napadalaw ka? Grace, pumapayag na ako. Gusto ko na magpa-test. Talaga? Bakit nagbagong isip mo? Simula nung sinabi mong may HIV ka, hindi na yun nawala sa isip ko. Tama nga yung sinabi mo na pwedeng nahawaan mo rin ako sa sakit mo. Kaya para makasigurado, magpapatest na rin ako. Mabuti naman kung ganon. May alam akong center kung saan pwede ka magpa-HIV test. Gusto mo ba samahan kita? Paano ba yun ginagawa? Maraming test na pwedeng gawin para malaman kung may HIV ang isang tao. Pwede ka magpa-blood test. Ito yung pinakamagandang test kung bago-bago lang yung exposure mo sa virus. Kukunan lang ako ng dugo? Oo, ganun na nga. Pwede rin naman yung mabilisan na test. Tutusukin lang nila yung daliri mo para makakuha ng dugo, tapos yun ang itetest nila. Parang mas maganda yung ganun na. Mabilis lang. Oo nga pala, nalimutan ko na matatakutin ka pala pagdating sa karayom. Kung ayaw mo magpakuha ng dugo, pwede namang oral swab. Meron din namang self-test kits na pwede mong gawin sa bahay na lang para mas private kung gusto mo. Ikaw lang ang makakaalam ng resulta kapag ganon. Aling test ba yung mas accurate ang resulta kung sakali?
May nabasa ako sa internet tungkol dyan. Nag-research din kasi ako tungkol sa HIV eh. May tinatawag silang 4th generation HIV test na mas advanced ngayon na pwedeng ma-detect ng antibodies as early as months since exposure. Parang mas maganda yan. Willing ka bang magpakuha ng dugo? Hindi naman siya masakit eh, parang kagat lang ng langgam. Wala naman akong choice eh. Kung gusto ko na mas accurate na result, yun na lang ang pipiliin ko. Sige, ikaw ang bahala. Kung ano yung gusto mo, yun naman ang masusunod. Magkano naman ang gagastusin kapag nagpa-test? Maraming free government testing facilities dito sa Manila na pwede mong puntahan. Wala kang gagastusin. Kung gusto mo, samahan kita. Pwede ba? Oo naman, walang kaso yun sa akin. Pero sana kung ano man na magresulta, sa atin na lang yun. Walang problema. Makakaasa ka sa akin. Positive o negative, walang makakaalam na nagpa-test ka. Maraming salamat. Yun lang talaga pinunta ko rito. Walang anuman. So, kailan mo plano magpa-test? I-message na lang kita. Kailangan ko munang ayusin yung schedule ko. Okay, sige. Update mo na lang ako. Salamat. Mauna na ako. Sige, mag-iingat ka ha. Emily! Mauna na ako! Sige kuya! Mag-ingat ka pa uwi! Ilang araw lang ang kailangan naming hintayin bago namin malaman ang resulta ng test ni Toto. Habang naghihintay ay ako ang nag-comfort sa kanya dahil nagkaroon na siya ng anxiety na mga panahon na yon. Nung araw na natanggap ni Toto ang resulta niya ay agad niya akong pinuntahan para sabay naming malaman ang result ng test. Sa awa ng Diyos ay negative naman si Toto Papadudut. Pareho kaming natuwa sa naging resulta ng test dahil ibig lang sabihin noon ay hindi ko nakuha kay Toto ang virus at hindi ko rin siya nahawahan. Ayon sa research na nagawa ko, mababa lang ang risk ng mga kalalakihang mahawaan ng isang babaeng may HIV, lalo na kung gumagamit naman sila ng proteksyon. Sa sobrang saya ni Toto noong araw na yon ay inilibre pa niya ako ng dinner. Mula sa pagiging mag-ex na pilit kinakalimutan ang mga masasayang nangyari sa pagitan namin, ay naging magkaibigan kami ni Toto pagkatapos noon. Nagpatuloy siya sa buhay niya kasama ang bago niyang karelasyon. Sa kabilang banda ay tuloy pa rin ang misyon ko sa paghahanap sa kasagutan kung kanino ko ba talaga nakuha ang virus. Ngayong ekis na sa listahan ko si Toto, may 3 tao pa akong kailangang lapitan. Ang first boyfriend ko, ang worst boyfriend ko, at ang naging rebound boyfriend ko. Maniwala kayo sa akin, Papa Dudut. Wala akong gustong makita ni isa sa kanila pero bilang ginawa ko ng misyon, ang pagbibigay awareness sa sakit ko, ay kinailangan ko ulit makipagkita sa kanila. Sa susunod ko na lamang po ay kikwento sa inyo ang naging pagkikita ko sa kanila dahil masyado na pong mahaba itong sulat ko para sa inyo. Hanggang dito na lamang po muna ang istorya ko at maraming salamat po sa inyo at sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Grace. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Papadudod Stories. Dito sa Kulang. Ikaw kabarangay, gaano mo kamahal ang kapatid mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Yara na lamang ang itawag ninyo sa akin. 31 years old at taga Maynila. Matagal na rin ako dito sa pinagtatrabahuhan kong private company bilang executive assistant, Papa Dudut. Ulila na ako sa mga magulang pero meron pa naman akong nakababatang kapatid. Tuwing tanghali, nakasanayan na naming makinig ng mga kaopisina ko sa Barangay Love Stories. Tapos ay nagkakatuksuhan kami na magpadala ng sulat sa inyong istasyon. Sana po ay mabasa ninyo at may tampok ang kwento ko na magsisimula noong 22 years old pa lamang ako, Papa Dudut. Mahalin mo ang kapatid mo. Yun ang eksaktong kataga na sinabi sa akin ng mga magulang ko nang dumating sa buhay namin si Edsel, ang nakababata kong kapatid na babae. Mas matanda ako sa kanya ng 4 na taon kaya nga kahit na may pagkamatigas ang ulo niya ay hinabahan ko na lamang ang pasensya ko. Hindi naman kasi ako palaaway na tao, Papa Dudut. Kung kaya ko namang intindihin ang isang sitwasyon ay iniintindi ko. Kaya lang minsan ay napipikon pa rin ako sa kapatid ko, lalo na kapag lumalabas ang kamalditahan niya na wala sa lugar. Sa kabila ng lahat ay mahal na mahal si Edsel ng mga magulang namin, Papa Dudut. Yara, wala pa ba si Edsel? Wala pa, Nay. Ang tagal naman nun. Inutusan ko lang bumili ng yelo sa tindahan eh. Baka tindahan sa kabilang barangay yung pinagbilhan ng anak mong yun. Tayo naman eh. Puro ka talaga biro. Hay nako, walang nakakatawa sa biro mo, Nestor. Sobra ka naman, Sonia. Nung araw kapag binibiro kita, ang bilis mong tumawa. Nung araw yon, hindi na ngayon. Tsaka kita mong naiinip na nga ako kahihintay sa pagdating ng bunso mo, tapos magbibiro ka pa dyan? Masyado ka naman. Ano masyado ko? Nay, wag na po kayo mag-away ni tatay. Ano po ba yung binili nyo para sa birthday ni Edsel? Pansit lang, nak. Tsaka itong cake dun sa bakery. Para naman makapag-ihip ng kandila yung kapatid mo ngayong birthday niya. Sigurado po ako na matutuwa si Edsel niyan. O teka, parang nandyan na siya. Oh, eto na. Pauwi na lang ako galing school. Ite-text niyo pa ako para utusan bumili ng yelo. Tapos 3 pa? Ang bigat kaya. Ikaw naman. Nakisuyo lang si nanay eh. Ayaw mo nun? May malamig tayong inumin? Akin na yung 2. Tulungan na kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, bakit may pa-cake pa kayo? Siyempre, birthday mo ngayon, di ba? Akala mo siguro nakalimutan na namin. Kailangan pa ba yun? Corny nyo naman? Edsel, bakit ka naman ganyan? Pagod kasi ako sa school tapos kung ano-anong kalokohan pa yung naisip ninyo. Gusto lang naming i-celebrate yung birthday mo. Espesyal yung araw na to kasi debut mo, anak. Debo ko nga, pero bakit yan lang yung handa ko? Ha? Ay meron pa dun sa mesa. May pansit pa dun, saka yung siomay na binibenta ng nanay mo. Pansit? Ayoko nun. Gusto ko spaghetti. Tsaka sawang-sawa na ako kakakain ng siomay, no? Mapupurga na yata ako dyan, tay. Ganun ba? Pasensya ka na kasi yan lang nakayanan ng kinita ko. Pansit at cake lang muna. Lagi naman kayong ganyan, tay eh. Sino nagdebo na ganyan lang yung handa? Siguradong pagtatawanan ako ng mga kaklase ko kapag nalaman nila yan. Edsel naman, pinaghirapan ng tatay mo yung pinambili sa mga pagkain to. Ayoko nga kasi niyan. Anong ayaw mo? Maswerte ka na nga na may handa ka ngayong birthday mo. Yung iba nga dyan walang kahit na ano pero marunong pa rin magpasalamat. Sila yun, hindi ako. Magkaibang tao kami kaya bakit ako magpapasalamat sa pakik at pansit na yan? Mukha rin hindi naman masarap.
Sumusobra ka na talaga. Yara, wag mo nang patulan ng kapatid mo. Kung ayaw mo, itatabi na lang namin, Nak. Huwag niyong itabi. Kainin niyo kasi sayang naman. Pero ayokong kumain yan. Hoy, saan ka pupunta, babae ka? Ilalapag ko lang tong bag ko tapos aalis din ako. Sinabihan kasi ako ng mga barkada ko na naghanda sila para sa birthday ko. Doon na lang ako pupunta kasi sigurado ako na masarap yung mga pagkain na hinanda nila. Eh, di doon ka pumunta. Total, wala ka namang utang na loob. Iyon ang unang beses na nagalit ako ng husto kay Edsel Papadudot. Matapos niyang laitin ang mga pagkaing dala ni tatay para sa birthday niya. Hindi kami mayaman, Papadudot, jeepney driver ang trabaho ng tatay namin at nagtitinda naman ng homemade siomay si nanay. Pero hindi yun regular, depende kapag may puhunan. Kaya nga dapat ay naiintindihan ni Edsel ang dahilan kung bakit hindi namin kayang maghanda ng higit pa sa nararapat. Pero ang masahol pa doon ay binastos niya ang mga magulang namin. Kaya nga hindi na ako nakapagtimpi pa ng panahon na yon. Sa kabila ng lahat ay inunawa pa rin siya ni nanay at tatay at sila pa ang humingi ng pasensya sa kapatid kong nuknukan ng tigas ng ulo, Papadudot. Tulad ng inaasahan ay nagkasamaan kami ng loob ni Edsel. Ayaw ko naman sana siyang pagsalitaan ng hindi maganda sa mismong kaarawan niya. Pero masyadong maldita na siya. Kaya lang ay nagigilty pa rin ako kaya kinabukasan ay nagsorry ako sa kapatid ko. Pero tinarayan lang niya ako at sinabing inggit lang ako kasi siya ang paborito ng mga magulang namin. Hindi ko tunay na kapatid si Edsel, anak siya ng malayo naming kamag-anak na pinaampon kina nanay at tatay noong araw. Hirap kasing mabuntis si nanay tapos kinuwento nila na gustong gusto na raw magkaroon ng kapatid. Gustong gusto ko na raw magkaroon ng kapatid na aalagaan. Kaya hindi na sila nagdalawang isip na ampunin si Edsel. Mahal na mahal ko ang kapatid ko kaso'y habang lumalaki siya ay naging matigas ang kanyang ulo. Kaya nga pagkatapos noong nangyari sa birthday niya lalo kaming nagkalayo ng loob. Pero alam kong responsibilidad pa rin siya bilang nakakatanda. Responsibilidad ko siya bilang nakakatanda niyang kapatid, Papadudot. Edsel, bakit naman puro bagsak tong grades mo sa class card? Malamang, ang hirap kaya ng mga subject na yan. Ang sabihin mo, baka hindi ka lang nag-aaral. Balita ko, hindi ka raw pumapasok sa klase mo ah. Anong hindi pumapasok? Eh sabay nga tayong umaalis ng bahay. Sabay nga, pero malay ko ba kung sa eskwelahan nyo ikaw dumidiretso? So anong gusto mong palabasin? Nagbubulak-bulak ko kaya ganyan ang grades ko. Kung hindi ka nagbubulakbol, sana hindi puro bagsak mga grade mo. Tapos mukhang wala ka pang plano ipakita kina nanay at tatay kasi tagong-tago rito sa drawer mo. Wala ka nang pakialam dun, no? Tsaka bakit pa kasi masyado kang pakialamera? Hirap talaga ng walang sariling kwarto. Gusto ko lang naman kumustahin yung pag-aaral mo. Hindi ako pakialamera. Oh, ayan. Nakumusta mo na. Okay ka na. Tapos na. Tago mo na lang ulit yung mga class card ko, ha? Kasi kapag nakita pa yan ni nanay, eh baka pagalitan pa ako nun. Ipapakita ko talaga to kina nanay at tatay. Anong sabi mo? Karapatan nilang malaman yung grades ng paborito nilang anak. Ganyan ba talaga kapag naiinggit? Pwede ba? Hindi ako naiinggit sa'yo. Inggit ka sa akin kasi ako yung paboritong anak ni nanay at tatay. Kaya gusto mo pagalitan nila ako, di ba? Hindi totoo yan. Gusto ko lang malaman nila yung nangyayari sa'yo para mapagsabihan ka nila. Siyempre, mga magulang natin sila eh. Sila yung nagpapaaral sa atin kaya may karapatan silang malaman lalo na yung grades mo. Ayoko nga sabihin sa kanila kasi baka pagalitan nila ako. Ikaw ate, gustong-gusto mo talaga akong pinapagalitan ano? Kahit ikaw, lagi mo akong pinagagalitan. Hindi totoo yan. Tsaka, ikaw lang naman gumagawa ng dahilan kung bakit nagagalit kami sa'yo. Kung nagtitino ka sana, edi hindi kita pagagalitan. Edsel, 18 ka na. Hindi ko naman nakakalimutan yun, no? Lagi mo kayang pinamumukha sa akin na matanda na ako kaya dapat gayahin kita. Yun bang sub-sub sa pag-aaral, mabait, masipag? O ikaw na,
Sa'yo na, corona ate. Hindi ko alam kung saan mo nakukuha yung ganyang ugali mo. Habang lumalaki ka, nagiging maldita ka. Masyado ko nga kasing pakialamera. Ikaw, sina nanay at tatay, pakiramdam ko wala na akong privacy sa bahay na to. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ka namin inaalisan ng privacy pero baka nakakalimutan mo na pamilya tayo rito. Pamilya nga pero masyado kayong clingy. Yung ibang pamilya naman dyan hindi close pero okay naman yung relasyon nila sa isa't isa. Nakakaingit tuloy yung mga kaklase ko na walang kapatid. Anong sinabi mo? Eh kasi kung wala rin akong kapatid, di solo ko na tong kwarto. Mas may privacy ako. Kaya lang meron akong ate na pakialamera kaya hindi ko tuloy magawa yung gusto ko. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin sa akin yung bagay na yan. Anong gagawin mo? Aawain mo ako? Baka nakakalimutan mo, ate mo ko. Wala kang respeto. Ate nga kita pero nakakasawa ka ng kasama. Mabuti pa lalayas na lang ako. Magkanya-kanya na tayo. Minasama ni Edsel ang pagsita ko sa mababa niyang grado sa eskwelahan. Kaya nagalit siya sa akin at naglaya siya ng araw ding yon. Alalang-alala ang mga magulang namin lalo na noong hindi agad siya nakita ni nanay at tatay. Samantalang kinain naman ako ng matinding konsensya. Kasi kung hindi dahil sa akin ay hindi maglalayas ang kapatid ko. Kaya naman tumulong na rin po ako sa paghahanap sa kanya. May hinala ako na nagpunta siya sa bahay ng boyfriend niya kaya pinagtanong-tanong ko kung saan ito nakatira. At naabutan ko nga siya doon, Papa Dudut. Pero ayaw nang umuwi ni Edsel sa bahay namin kahit na mga magulang ko na ang nakiusap sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabi na kinokontrol namin siya at pinaghihigpitan namin siya at para bang wala na siyang kalayaan na gawin ang gusto niya. Hindi yun totoo dahil kung ano ang gusto niya ay yon ang nasusunod. Kaya hindi ako makapaniwala kung saan niya pinupulot ang mga ganong klase ng paniniwala at bagay. Sa isip ko ay sumusobra na siya pero pinigilan kong magalit pa ng husto sa kapatid ko ng panahon na yon. Sa huli nakumbinse rin siya ni nanay na sumama sa amin pauwi kahit na masama pa rin ang loob niya sa akin ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang 3 taon, graduate na ako sa kolehiyo at may sarili ng trabaho. Ako na rin ang umako sa pagpapaaral sa kapatid ko na nasa 3rd year college na ng panahon na yon. Hindi na rin kasi nakapagtrabaho si tatay matapos maparalisa ang kanyang kanang binti dahil sa aksidente. Kaya nasa bahay na lamang sila ni nanay at magkatulong na gumagawa ng siomai na binebenta nila sa tapat ng bahay namin o di kaya ay pinapa-order ko sa opisina namin at sa online. Naging masipag ako sa pagtatrabaho lalo na noong nagsunod-sunod ang pagsubok namin sa buhay. Sa kabila ng lahat ay hindi ako pinanghinaan ng loob dahil sa positibong pananaw ng mga magulang namin. Masaya din ako kasi malapit nang makagraduate si Edsel at umaasa ako na may makakatulong na ako sa pagtataguyod ng pamilya namin. Kaya lang, hindi rin pala nagbago ang ugali ng kapatid kong yon, Papa Dudut. Nak, pwede bang makikiabot ng tubig? Medyo nauuhaw na kasi ako. Tay naman Kita niyong busy ako tapos utusan niyo ako. Nagsa-cellphone ka lang naman. Pwede mo namang iwan yan sandali. Sa ayoko Huwag mo naman akong sigawan, Nak. Kung bakit naman kasi hindi na lang kayo yung kumuha ng tubig niyo? Simpleng bagay lang inuutos niyo pa sa akin. Ay, kung nandito lang sana nanay mo, hindi naman ako makikisuyo sa'yo. Ayun na naman kayo Kukonsensyahin niyo na naman ako. Sige na po, panalo na kayo. Nakonsensyahan niyo na ako kaya kukuha ko na kayo ng tubig. Hi, Tay! Nakauwi na po ako. Oh, na yung tubig mo. Salamat, Nak. Storbo masyado. Sandali nga, tama ba yung narinig ko, Edsel? Hindi ka naman siguro bingin, te. Kapal na mukha mong babae ka. Kanina si tatay yung pinagsasalitaan mo ng hindi maganda tapos ngayon ako naman yung sinasagot-sagot mo? Malamang nagtanong ka, di ba? So sinagot ko lang. Ano bang problema doon? Sige nga.
Yang ugali mo yung problema ko. Akala ko kasi nagbago ka na pero parang lalo kang lumala. Hindi na tama yung ginagawa mo ah. Eh ano bang tama? Yung ginagawa mo? Kasi palagi naman ganun, di ba? Ikaw yung tama tapos ako yung mali. Huwag mong ibahin yung usapan. Ayan ka na naman sa ugali mong ikaw ang biktima kahit nakasalanan mo naman. Sigurado ako kung nandito si nanay, pagagalitan ka nun sa ginawa mo kay tatay. Eh ano bang ginagawa ko kay tatay? Sinunod ko lang naman yung sinabi niya na ikuha ko siya ng tubig ah. Yara, tama naman si Edsel. Kinuha niya naman ako ng tubig. Hindi ako naniniwala, tay. Alam ko na bago sumunod yung babae na yan, nagdabog muna yan. Baka nga kung ano-ano pang hindi magandang salita yung sinabi niyan sa'yo eh. Galing mo naman pala manghula. Hindi ako nanghula. Malakas lang yung kutob ko na totoo yun base sa naabutan ko. O edi sige, ikaw na nga ang tama. Kainis naman kasi yung si tatay eh. Panay utos. Ano ba ako sa bahay na to? Katulong? Nag-aaral ka pero di mo ginagamit yung utak mo, no? Nakita mo ba yung kondisyon ni tatay? Kasi kung oo, sana alam mo na mahirap sa kanya na magparuot pa rito kaya nga nakikisuyo siya sa atin. Mahirap pang gawin yun, magulang mo naman yan. Eh sa busy nga kasi ako. Kahit na gaano ka pa ka-busy, dapat mas naiintindihan mo yung sitwasyon ni tatay. Yara, Edsel, bakit kayo nag-aaway? Yang kasing anak niyo masyadong matabilang dila, Nay. Ako na naman. O sige, ako na lang lagi may kasalanan. Ako na lang para masaya kayo. Mga buwisit. Hindi ko akalain na magagawang pagsalitaan ni Edsel ng ganon si tatay dahil lamang sa kapansanan nito. Kaya naman dismayado ako ng husto sa kapatid ko at hindi ko na naman nakontrol ang bibig ko na makapagsalita ng hindi maganda laban sa kanya. Alam ko kung kayo ang nasa posisyon ko ay maunawaan ninyo ang sentimiento ko. Mahal ko naman po si Edsel pero minsan ay hindi ko mapigilang magtanim ng sama ng loob sa kanya. Sinubukan ko namang pigilan ang sarili kong huwag magalit sa kanya dahil kapatid ko siya. Pero lagi niyang sinusubukan ang aking pasensya. Hindi lang yon ang unang beses na nahuli ko siyang pinagsasalitaan ng hindi maganda si tatay. Marami pa at minsan ay sinanay naman ang sinasabihan niya ng kung ano-ano. Para sa akin ay kabasusan yon dahil mga magulang namin ang pinag-uusapan. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay pinagsasabihan ko si Edsel pero masyadong ma-pride ang kapatid kong yon. Hindi rin siya marunong tumanggap ng pagkakamali niya. Madalas ay pinapalabas niyang siya ang biktima. Minsan gusto ko nang magsisi na hiniling kong magkaroon ng kapatid, Papa Dudut. Parang ang lalim ng iniisip mo, Naka. Malalim po talaga, Nay. Kaya ka ba hindi makatulog? Opo, tsaka inaantay ko pa si Edsel. Hindi nagre-reply sa mga text at chat ko eh. Ay, napapansin ko na nitong nakaraan, napapadala siyang pag-uwi ng gabi niyang kapatid mo. Kapag tinatanong ko kung saan siya galing, sa mga barkada lang daw niya, gumawa raw sila ng project. Hindi ko po alam kung maniniwala pa ako kay Edsel. Ilang beses na kasi siyang nagsinungaling sa atin. Pero 'di ba, gano'n naman sa kolehiyo, maraming ginagawa. Ikaw nga rin dati, minsan madaling araw ka na umuuwi. Totoo naman po yun, pero kasi... Ewan ko po ba? Ayoko lang masayang yung perang ginagastos ko para sa pag-aaral niya kasi babaliwalain niya lang sa dulo. Pasensya ka na kung ikaw yung kailangang sumalo ng mga gastusin sa pag-aaral ng kapatid mo, ha? Tapos ikaw rin yung madalas na nagbabahid ng mga bills at bumibili ng pagkain natin dito sa bahay. Isama mo na yung gamot ng tatay mo. Nay, ayos lang po yun. Isang taon na lang naman, makakagraduate na si Edsel. Gagaan na yung pinagkakagastusan ko kasi makakatulong ko na siya sa pagtatrabaho. Kaya nga sana, huwag na niyang sayangin yung tsansa na binigay ko sa kanya. Buti na lang may ate siya na katulad mo. Yung mabait at maaasahan. Nak, sana hanggang sa pagtanda mo, hindi pa rin magbago yung turing at pagmamahal mo sa kapatid mo, ha? Kasi... alam naman natin na medyo may katigasan ang ulo niya. Yun nga po eh. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang intindihan kapag gumawa na naman siya ng bagay na hindi maganda.
Mahal ko naman po si Edsel kasi kapatid ko siya, Nay. Pero hindi ko po siya maintindihan. Lalo na yung ugali niya sa inyo ni tatay, palasagot, bastos, wala sa lugar kung mga tuwiran. Alam mo, kasalanan din namin ng tatay mo kung bakit lumaking ganyan ang kapatid mo. Masyado kasi namin siyang inispoil at hindi rin namin siya pinapagalitan. Kaya inisip niya na ayos lang yung ganung ugali. Akala namin ng tatay mo ayos lang na mahalin namin siya ng sobra-sobra. Kasi nga blessing siya sa pamilya natin, di ba? Opo, kasi kahit hindi niyo siya totoong anak, siya pa rin yung kapatid na hiniling ko na magkaroon ako nung bata ako. Pero mali pala yun. Lalo na lumalaki siyang suwail at hindi maganda ang ugali. Kung alam niyo lang na sa abot ng makakaya ko na pinagsasabihan ko yung si Edsel. Kaya lang, palaging nauuwi sa away yung simpleng pag-uusap namin eh. Kasalanan ko rin naman kasi madali akong mapikon lalo na pag sumasagot na siya ng pabalang. Kaya ayun, napagsasalitaan ko rin siya ng masama na madalas niyang ikagalit at ikatampo sa akin. Nakikita ko yung pagsaway mo sa kapatid mo, nak. Kaya nga natutuwa kami ng tatay mo sa'yo. Pero sana, kahit mahirap disiplinahin si Edsel, wag mo siyang susukuan, ha? Kayo na lang kasi yung magkasama kapag nawala na kami ng tatay mo sa mundo. Kayo na lang yung magkakampi. Nay naman, wag niyo naman pong sabihin yan. Hindi pa kayo pwedeng mawala ni tatay. Marami pa po tayong pangarap na tutuparin. Oo, alam ko. Pero hindi natin hawak ang mga buhay natin. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin at pagpapahingahin. Kaya nga habang malakas pa ako, nagbibili na ako. Yara, mahalin mo ang kapatid mo. Kung tatanungin ninyo ako kung may tampo ako sa mga magulang ko ay meron, lalo na noong bata ako. Kasi lagi kong nakikita na mas kinakampihan nila si Edsel. Gusto nilang intindihin ko ang kapatid ko kasi ako raw ang ate sa aming dalawa. Pero kinatagalan ay nawala na lamang ang tampong yon kasi ni minsan na hindi naman nila ako pinaramdam sa akin na hindi nila ako mahal bilang isang anak. Pareho na lang kaming mahal ni Edsel. Mas espesyal lang siguro yung pagmamahal nila sa kapatid ko pero hindi naman yon dahilan para magtanim ako ng sama ng loob sa kanila. Kaya naman aminado akong gumaan ang loob ko matapos naming mag-usap ni nanay. Muli niyang pinaalala sa akin na mamahalin ko ang kapatid ko lalo na siya na lang ang kaisa-isang pamilya na meron ako sa oras na mawala daw sila ni tatay. Ayaw kong pag-usapan ng tungkol sa pagkawala nila pero parte ng buhay ang kamatayan. Kaya nga sumang-ayon na lamang ako kay nanay para matapos na ang usapan namin yon. Noong mga sumunod na araw ay hindi na ako masyadong naiinis kay Edsel. Kumbagay ginawa ko ang lahat para wag magalit agad sa kanya. Mas inintindi ko siya at kinausap ng mahinahon. Pero ibang takbo ng pag-iisip ni Edsel dahil isang araw may hindi kami inaasahang bagay na magagawa niya, Papa Dudut. Yon ay nung nakipagtanan siya sa boyfriend niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalaman na lang namin na hindi na pala pumapasok sa eskwelahan si Edsel, Papa Dudut. Palabas na lang pala niya na nag-aaral pa siya para makahingi ng baon at pang-tuition sa akin. At matagal na pala niyang gustong umalis sa bahay namin dahil ayaw na niyang alagaan ang mga magulang namin. Lahat ng yon ay sinabi niya sa akin noong nagkausap kami sa cellphone noong araw na nalaman naming umalis na siya. Dagdag pa niya ay wag na raw namin siyang hanapin kasi hindi na siya babalik sa amin. Kitang-kita ko kung paanong nasaktan sina nanay at tatay dahil sa ginawa ni Edsel. Pero nilakasan ko ang loob ko at pinangatawanan ang sinabi niya. Kung ayaw na niya sa amin ay ayaw ko na rin sa kanya, Papa Dudut. Mabilis na nagdaan ang 4 na taon at wala na kaming balita sa kinakaroonan ng kapatid ko. Hindi ko na rin siya hinanap dahil yun naman ang sinasabi niya na gusto niya. Nag-focus ako sa pagtatrabaho pero dumaan na naman kami sa isang mabigat na pagsubok nang mamatay si tatay dahil sa napabayaang tubig sa baga. Tapos ay humina naman ang husto ang resistensya ni nanay simula nung tinamaan siya ng COVID noong pandemic. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa sa tindi ng mga pagsubok
sa buhay na tumama sa pamilya namin. Nandun yung takot ko na baka isang araw ay mawala din sa akin ang nanay ko, Papa Dudut. Nay, magtubig po muna kayo. Salamat, Nak. Ayos na ako. Sigurado po kayo? Oo naman. Nag-aalala kasi ako. Baka po kasi lumala yung ubo nyo tapos COVID na pala. Katulad nung nangyari sa inyo noon. Buti na lang naagapan natin. Huwag ka na mag-alala. Natuyuan lang ako ng pawis kasi ang dami kong ginawa sa bahay kanina nung nasa trabaho ka. Naglaba ako, nagmap ng sahig at nagpalit ng mga kurtina. Doon din baka nakalanghap ako ng alikabok. Nay naman eh. Dapat hindi kayo masyadong nagpagod. Pwede ko naman po yung gawin kapag day off ko. Naiinip kasi ako dito sa bahay, Nak. Dati nung buhay pa ang tatay mo, palagi kami nagkukwentuhan noon kaya hindi ako masyadong naiinip. Kaso wala na siya. Tapos iniwan na rin tayo ni Edsel. Ay, hanggang ngayon ba wala pa rin balita kung nasaan ang kapatid mo? Hindi ko naman po siya hinahanap, Nay. Yara naman. Akala ko ba sabi mo sa akin nung nakaraan susubukan mo siyang hanapin? Hindi ko na po alam kung saan siya hahanapin eh. 'Di ba? Wala namang nakakaalam kung saan sila pumunta ng boyfriend niya. Kahit yung mga magulang nung lalaki, wala ring alam. Hindi ako naniniwala na wala silang alam. Baka kinokontak sila ng anak nila tapos ayaw lang nilang sabihin sa atin kung nasan sila ng kapatid mo. Bukas na bukas din pupuntahan ko uli sila. Magsasayang lang po kayo ng lakas, Nay. Hindi pagsasayang ng lakas yun. Miss na miss ko na yung kapatid mo, Nak. Ikaw ba, hindi mo ba siya namimiss? Paano ko siya mamimiss? Iniwan niya nga tayo. Pinabayaan niya yung pag-aaral niya kasi nakipagtanan siya. Niloko niya pa ako na kunwari pumapasok siya sa school pero hindi naman pala. Tapos nung namatay si tatay, niwala kahit anino niya na dumalaw man ng salamay. Tsaka nakalimutan niyo na po ba? Sabi niya ayaw niya na raw sa atin. Hindi na raw siya babalik kaya wag na raw natin siyang hanapin. Pero baka naman gusto niya nang bumalik ngayon kaya lang nahihiya na siya. Aba, dapat lang siya na mahiya kasi ang kapal naman ng mukha niya kung ngayon pa talaga siya babalik. Huwag ka naman ganyan sa kapatid mo. Huwag kang magalit sa kanya. Paano hindi ako magagalit sa kanya? Ang laki nga po ng kasalanan niya sa pamilya natin. Kinupkup niyo siya ni tatay, tinuring na anak, binihisan, pinakain at pinag-aral. Tapos ano lang ginanti niya? Yung iniwan tayo kasi pakiramdam niya masyado na siyang nasasakal sa pamilya natin? Tama ba yun, Nay? Hindi tama yon. Pero napatawad ko na si Edsel. Matagal na panahon na yun nagdaan. Kung napatawad niyo na siya, pues ako hindi pa po. Napakawalang utang na loob niya, sa totoo lang. Pero magkapatid kayo. Hindi ka pwede magalit sa kapatid mo habang buhay. Tinuring ko siyang kapatid. Pero ganun din bang turing niya sa akin? Kasi parang hindi naman. Hindi naman, Nay. Kaya pasensya na po kayo kung galit pa rin ako sa kanya. Siguro kahit makita ko siya ngayon na umiiyak at humihingi ng tawad, hinding-hindi ko pa rin siya magagawang patawarin. Naiintindihan ko naman yung galit mo. Pero sana dumating yung araw na mapatawad mo na si Edsel. Kasi bilang nanay, malakas yung pakiramdam ko na kailangan ka ng kapatid mo, Nak. Kaya nakikiusap ako. Hanapin mo yung kapatid mo. Tapos sana magkabati na kayo. Taong 2023 nang tuluyan akong iwan ni Nanay Papa Dudut. At ang huling-hiling niya ay ang mahanap ko si Edsel. Sa totoo lang ay ayoko na sanang pagbigyan ang gustong mangyari ni Nanay dahil masama pa rin ang loob ko sa kapatid kong nang iwan sa amin. Pero ewan ko ba kasi may kung anong pakiramdam na hindi ko rin may paliwanag iyong nangingibabaw sa akin ng mga panahon na yon. Yun bang pakiramdam na kailangan ako ni Edsel kaya dapat ko siyang hanapin at makita. Kaya naman nagdasal po ako sa Diyos at hiniling sa Kanya na sana'y mapatawad ko ang kapatid ko. At nung naramdaman ko na wala na akong hinanakit kay Edsel ay doon ko na siya
hinanap Papa Dudut. Una ko siyang hinanap sa social media kasi yon lang ang pinakamadaling paraan na alam ko. May Facebook account naman si Edsel pero in-unfriend at blinak niya ako noong nakipagtanan siya. Bukod doon ay wala akong kilalang kaibigan niya kahit nung nag-aaral pa lamang siya. Kaya nga medyo nahirapan ako sa paghahanap ng posibleng bagong account niya sa Facebook. Gusto ko na nga lang sumuko noon pero nagtiyaga po ako hanggang sa nakita ko ang picture niya sa isang account na hindi ko kilala. Naisip ko na baka kaibigan niya yon kaya agad ako nagpadala ng personal na mensahe sa may-ari ng naturang account at doon ko nga nalaman na kapitbahay nila si Edsel na nasa Batangas na ng panahong yon. Nakiusap ako sa kanya na sabihin sa kapatid ko na hinahanap ko siya. At noong nakarating yon sa kaalaman ni Edsel ay kinontak niya ako at nagkasundo kaming magkita, Papa Dudut. Ate Yara! Namiss kita! Namiss din kita, Edsel. Kumusta ka na ba? Bakit parang ang payat mo? Nagkasakit kasi ako eh. Kaka-recover ko lang. Trangkaso lang naman pero ilang araw din ako nakahiga lang sa higaan namin. Pero ayos na ako, huwag kang mag-alala. Ikaw, kumusta ka naman? Hindi ko masabing okay lang ako kasi mag-isa na lang ako sa buhay. Ha? Ay, nasan si nanay at tatay? Wala na sila. Patay na sila. Ano? Kailan pa? Bago mag-pandemic namatay si tatay dahil sa napabayaang tubig sa baga. Si nanay nitong 2023 lang. Humina kasi resistensya niya nung nagka-COVID siya. Lagi siyang nagkakasakit kaya ayun. Sorry ate ha, hindi ko alam. Kung alam ko lang sana. Sana nakadalaw man lang ako sa burol nila. Pasensya ka na talaga ha. Alam mo ba, na bago na wala si nanay, sinabi niya sa akin na hanapin daw kita. Kasi kahit iniwan mo kami noon, magkapatid pa rin tayo. Tungkol sa bagay na yan. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na hinanap mo ko ate. Akala ko kasi galit ka sa akin nung umalis ako eh. Nagalit ako sa'yo pero naisip ko na tama si nanay. Kapatid pa rin kita kahit na anong mangyari at ikaw na lang yung pamilyang meron ako. Kaya napatawad na kita. Hindi ko naman kaya magtanim ng galit sa'yo eh. Malaki yung pagsisisi ko kasi naging masamang anak ako kina nanay at tatay. At naging masamang kapatid ako sa iyo ate. Kaya siguro kinarma ako sa mga kasalanan ko sa inyo. Anong ibig mo sabihin? Hindi rin kami nagtagal nung kinasama ko. Iniwan din niya ako pagkapanganak ko sa pangalawang anak namin. Pero bago pa yun, hindi na talaga kami okay. Madalas niya akong binubugbog tsaka pinagsasalitaan ng hindi maganda. Harap-harapan din niyang pinamumuka sa akin na hindi na niya ako mahal. Kaya nga nung sumama siya sa bago niyang babae, hinayaan ko na siya. Inako ko na lang yung pagiging single parent sa mga anak namin. Pero hindi pa natapos dun yung karma ko ate. Kasi 2 buwan pagkatapos akong iwanan ng tatay ng mga anak ko, may nangyari naman sa bunso ko ate. Ano nangyari? Yun, nagkasakit siya. Kala ko simpleng lagnat lang yun eh, pero nauwi na sa dengue. Hanggang sa lumala, tapos huli na nung nadala ko siya sa ospital. Nawala sa akin yung anak ko ng ganun na lang ate. Oh my gosh! Sorry, Edsel. Ang sakit-sakit ate. Halos mabaliw ako pero kinaya ko para sa isa ko pang anak. Ako lang kasi yung bumubuhay sa kanya eh. Kung ano-ano na nga lang yung trabaho na pinasok ko para kumita lang ng pera. Bakit hindi ka umuwi sa atin? Sana kinontak mo kami nila nanay para kahit papano natulungan ka namin. Inahihiya naman kasi ako dahil ang laki ng kasalanan ko sa inyo. Pakiramdam ko wala na ako mukhang ihaharap sa mga magulang natin. Pati na rin sa'yo ate. Kasalanan ko naman kasi masyado ako naging suwail eh. Simula nung nalaman ko na ampon lang ako, nilayo ko na yung loob ko sa inyo. Akala ko kasi yun yung magandang gawin eh. Kasi hindi nyo naman ako totoong pamilya. Pero masyado pala ako naging makasarili kaya nasaktan ko kayo. Sorry ate ah. Sorry talaga. Wala na yun. Okay na yun. Pinatawad na kita, di ba?
Sigurado ako na matagal ka na rin napatawad ng mga magulang natin. Tsaka, mas importante yung ngayon. Masaya ako na nahanap na kita. Ako rin, ate. Masayang masaya rin ako na nagkita ulit tayo. Awang-awa ako sa kalagayan ni Edsel nang magkita kami sa Batangas ng araw na yon. Ang laki po ng ipinayat niya dahil sa madalas niyang pagkakasakit. Halata rin sa mga mukha niya ang pagod at matinding stress. At nung makita ko nga siyang umiiyak at humingi ng tawad sa akin ay tuluyan ng lumambot ang puso ko para sa kapatid ko. Parang nawala bigla yung galit at tampo ko sa kanya. At naalala ko na siya pa rin ang kapatid ko na hiniling kong magkaroon ako noong bata pa ako. Kaya nga simula ng araw na yon ay pinangako ko sa sarili ko na poprotektahan ko si Edsel at ang anak niya, Papa Dudut. Isinama ko sa Maynila si Edsel at ang pamangkin ko. Tumira kami sa dati naming bahay noon at naipaayos ko na yon kahit papaano. Masayang masaya po ako kasi hindi na ako nag-iisa sa bahay namin. Dahil kasama ko na ang kapatid ko. Tinulungan ko po na makapagsimulang muli ng maliit na tindahan si Edsel na unti-unti nga pong napalago. Yun po ang pinagkakakitaan niya habang inaalagaan ang kanyang anak. Ako naman ay kasalukuyang employed sa isang private company. Kung tatanungin ninyo ako kung may plano akong mag-asawa ay meron naman po. Pero hindi ko po yun priority sa ngayon. Gusto ko pa kasing sulitin yung mga sandali na kasama ko si Edsel katulad doong maliliit pa lamang kami. Alam ko po sa puso ko na masaya ang mga magulang namin dahil magkasama na kami ng kapatid ko, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana ay mapili po ninyong i-ere sa inyong istasyon at kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.